Good morning everyone. I'm Karen Reyes. I'm the first reporter of Group 4. The topic for today is all about benefits of gardening. So, benefits of gardening is to provide healthy food for the family. When we have garden, syempre, it's more on the vegetable and fruits. So, pwede dito tayo kumuha ng lulutuin ng pagkain. So, sa ganitong paraan, we can provide our family a healthy food and also we can ensure our safety since alam naman natin kung paano ilagaan yung mga pagkain kakainin natin. Unlike kapag bibili tayo sa palengke o kakain sa labas, we didn't know what processes they did and we're not sure kung malinis o madumi yung pagkain natin. So, it allows bonding time for family. It can be bonding to family when we are planning because we are spending time together, interacting, and making memorable moment. Even though it is a simple matter, we can treasure that moment in our family. So, provide health benefit for having certain plants in the house such as providing air quality and no bad odors, and also give livelihood to families who plant that sell at their local markets. So, helps the earth helps the earth breathe a little. So, ang gardening ay makakatulong sa kalikasan sa pamamagitan ng pagsipsip ng carbon dioxide at paglabas nito ng oxygen. So, next, gives calming therapy. So, nakapagbigay din ito ng calming therapy dahil sa pagiging maaliwalas at pagkakaroon ng fresh air galing sa halaman. So, helps the earth breathe a little, gives calming therapy. And next is tools of gardening. This is sampling set, and the first one is hand trowel. This is small shovel with pointed end other than for transferring plants and digging out holes. It also used for weeding. So makikita naman natin dyan sa picture, yung hand towel ay isang maliit na gamit sa paghahalaman na hawak kamay. Ito ay ginagamit para sa paghukay na maliit na butas sa pagtatanim ng mga buto at halaman, paglilipat ng mga halaman mula sa isang lugar patungo sa iba, and pagtatanggal din ng damo sa mga taniman. And also paghahalo ng lupa, compost at iba pang materials. And the next one is hand rake. This is a small rake that is 5 to 8 inches long for weeding as well as leaving the soil. Yung hand rake ay isang maliit na gamit na paghahalaman na may hawak ng mga ngipin o parang tinidor. Ginagamit siya para sa pag-alis ng dahon na maliliit sa basura, pagbubungkal ng lupa upang mas maging maluwag at handa para sa pagtatanim, pagpapantay ng lupa, pagtatanggal ng mga malaking tipak ng lupa, paghalo sa compost o pagpapataba sa ibabaw ng lupa. And last is pagtanggal ng damo at maliliit sa ugat sa taniman. And the third one is gloves. This is a protection gear for hands. Depending on the gloves, they can protect you from sharp objects, thorns or surface that can cause skin irritation, cuts, and abrasion. So, ginagamit din ng gloves sa pagprotekta ng kamay mula sa tinik, matutulis na bagay at dumi upang maiwasan natin itong pagpaltos sa kamay or pag-irritation sa chemical na ginagamit para sa pagtatanim. Yung paggamit ng glove is nakakatulong upang maging komportable at ligtas ang paghahalaman. And dito naman tayo sa plant pots, and yung una dito ay yung fresh paper pots. This is made from paper and these are the great choice for vegetable. Unlike plastic pot wherein the air can get too moist or too hot depending the weather, paper pots have
better air from the better plants grow. So, ginagamit yung pressed paper pots. Ito yung magandang gamitin ng paso habang ikaw ay nag-umpisa pa lamang sa pagtatanim para madali itong ilipat sa lupa. Then, gawa din siya sa recycled materials kaya eco-friendly siya. So, siya at higit sa lahat, hindi ka nagagastos ng malaki para sa paglalagyan ng halaman. Pero yung pressed paper pots ay tumatagal lamang ng 3 days. So, the second one is coir pots for seed starting and for the small size plants. These are pots made from coconut husks. Yung coir pots daw ay nagawa sa coconut oil o hibla ng nyog. Tulad ng pressed paper pots, ang coir pots ay naging bahagi ng lupa upang habang natutunaw, kaya hindi kailangan tanggalin ng halaman mula sa paso kapag tinatanim natin ito. So, nakakatulong din ito na mas maayos sa paglaki nating halaman kaya din ng mga imbak ng tubig. And last, yung mga ugat niya ng halaman ay madaling tumatagos sa mga dingding ng coir pots na nagre-resulta ng mas malakas at malusog na ugat. Yan. The next one is terracotta pots. These pots are commonly available, durable, and affordable. Ang terracotta pots ay ang mga paso na gawa sa baked clay. Nakakatulong itong paso na ito para mas madaming dumaloy ng mga hangin at tubig ng halaman. Ang tumutulong din ito sa pag-regulate ng temperature sa lupa. Ang matibay din itong gamitin upang maayos at mabigat kahit malakas ang hangin. Yon. And the next one is plastic pot. So ito nakikita natin ito sa mga bahay-bahay, ganyan. And this pots is plastic pot. These pots have a broad range of shape and size. They are durable but do not have the benefits of being breathable. Itong paso na ito ay gawa sa plastic naman ay magaan kaya terracotta pot. Ito rin ay karaniwang mas mura kaysa naunang paso. Hindi rin siya sumisipsip ng tubig kaya hindi siya mabilis matuyo. And the last is wood pots. These are simple pots made from wood. So, ang kahoy na ito ay mahusay sa escalator na tumutulong sa pag-regulate ng temperature sa lupa at pagpoprotektahan ng mga ugat mula sa sobrang init at lamig. So, gawa din siya sa ay eco-friendly din siya kasi gawa lang siya sa natural na kahoy. Yon. At matibay din siya, maaring tumagal na maraming taon kung tama mo inaalagaan, lalo gawa sa matibay na kahoy tulad ng cedar or redwood. So, maaari mo rin tong i-DIY or i-customize mo siya kung ano yung gusto mo. Nagbibigay daan sa mga hardinero, sa mga lumilika ng paso na angkop sa pangangailangan nito. And last is, environmental friendly na elemento sa kanilang hardin. So, yun lamang at thank you.